Magandang araw po. Ako po si Althea Bustamante at malugod ko po kayong tinatanggap sa ating Voice Track Interview 2026. Ngayon ay makakasama natin si Mrs. Avery Sargento, Guidance Counselor, upang pag-usapan ang kahalagahan ng mental health at kung paano natin ito mapapangalagaan. Maraming salamat po sa inyong oras. So, maaari po ba kayo magpakilala at sabihin ang inyong role bilang guidance counselor? Hi, ako po si Miss Avery C. Sargento. Currently, I am the grade 12 guidance counselor. So, my role is as a guidance counselor is guiding each learner, specifically the grade 12 students sa emotional, academic, and their mostly emotional state and yan, we are also helping them sa academic and yung mga every concern na kinaharap ng each student sa Kamay. So, gaano na po kayo katagal na nagtatrabaho bilang guidance counselor? I've been a guidance counselor since 2015, 11 years. But here in Kamhay, in government, I 5 years. Magpa 5 years pa lang ako. So, about na po to sa mental health. Sa inyo pong karanasan, gaano po kahalaga ang mental health sa mga estudyante? Very important ang mental health kasi hindi ilang physical health ang dapat nating pinapahalagahan, especially yung mental health, no? Kasi pag ang mental health ay bumigay, lahat kasama, pati yung physical health kasama na yon. So it should be balanced between our physical and mental health. So it's very important. So, ano po ang mga karaniwang mental health concern na na-encounter niyo po sa school? Usually, ang mababaw lang naman, anxiety, pero meron din tayong mga depression cases. So, anxiety, academic anxiety, yung mga depression natin, usually ang root cause is family problems. Wala naman tayong nagkakaroon pa ng depression because of academics, no? Very minimal anxiety pa lang naman yun. Can be still madali pang maayos dito sa opisina natin, no, sa guidance office. Pero yung mga depression kasi most likely meron na silang mga doctors. So nandito lang tayo to guide them. Kasi pag mga ganyan ng clinical cases, nire-refer na natin yan sa mga psychiatrist. So, ano po ang unang sign na maaari nagpapakita ng isang estudyante ay nangangailangan ng mental health support? Usually, ang very important kasi dyan yung observation ng it's either the classmates, ng teachers, or especially ng parents. Pag nagbago ang ugali ng isang bata, abrupt na changes, usually, dati super tahimik lang, introverted, then biglang ang lakas na ng boses, nagwawala na sa classroom. So, yun mga early signs natin. Or, yung hindi na naniligo. Merong mga ganyan na estudyante dati super linis sa katawan, tapos biglang papasok na parang ang dungis-dungis, ang dumi-dumi, mga ganyan na mga signs natin, no? Na yung mga lack of sleep, lagi nang absent dahil hindi natutulog, hindi na gumagana yung proper behavior, no? Yung mga gano'n na nakikita natin na usually nire-refer ng mga teachers lagi ng absent or lagi ng tardy because lack of sleep. It's an early sign of mga mental health concerns natin. So, ano po ang karaniwang dahilan kung bakit nakaranas ng stress or mental health problems ang mga estudyante? Usually, ang nagiging problema natin dyan is yung coping mechanisms natin. Yung mga estudyante ay hindi nila mahanap yung tamang pag-cope sa mga adjustments na nangyayari sa buhay nila. Kaya sila nakaka-experience ng mga anxiety, yung mga mental health concerns kasi hindi nila alam kung paano mag-cope sa mga nararamdaman nila. Kasi not every day is a happy day for kahit sa mga walang mental health concerns. So if you know how to cope sa mga problems, sa mga concerns sa buhay, may mga hobbies ka, alam mo kung sinong tatakbuhan mo, sinong kakausapin mo,
usually hindi natin ma-experience yung mga ganito. Pero kung mahina ang coping mechanism mo, mahina, mababa ang self-esteem, so usually yun yung nangyayari kaya tayo nagkakaroon ng mental health concerns. Paano po naapektuhan ng academic pressure, family problems, or social media and mental health ng kabataan? Malaki ang epekto sa mga mental health ng kabataan, yung academic pressure. Ano po, especially now na, 'di ba, dati top 1 to 10 lang tayo, no, ranking. Ngayon, pwede na lahat. Maganda sana yung objeto, kaso parang nagkakaroon ng pressure na dapat kasama naman ako kasi halos lahat na merong honor. Tapos sa halimbawa sa 20 estudyante, ako lang ang wala. So ang laking pressure nun sa mga kabataan, no, na dapat lahat very particular na tayo sa grades. Dati okay lang naman na may line of 7. Ngayon parang nabubuli na tayo pag hindi tayo kasama sa academic honors, 'di ba? So malaki yung ng pressure ng academics sa mga kabataan, lalo kung hindi naman readily available yung halimbawa yung mga books or yung internet, wala tayo mapagkakunan ng resources, so mahirap yon sa mga batang gusto mag-aral pero walang resources. Family problems naman, ang laki ang tawag dito, ang laki ng sa mental health ng kabataan kasi 'di ba, family is the basic unit of society. So basic unit, yan yung foundation ng mga bata. Kung maingay sa loob ng bahay, so what do you expect sa isang estudyante, sa isang bata na maapektuhan ng ang kanyang mental health? Kasi 'di ba, sabi nga nila during the pandemic time, happy ang lahat kasi nasa bahay lang, 'di ba? Pero paano yung mga estudyante o yung mga batang hindi masaya sa loob ng bahay dahil binubugbog ng magulang, laging pagmumura ang pagkain sa umaga, tanghali at gabi. So what do you expect if the family is chaotic? Ano po? So pag magulo ang bahay, mas magulo ang isipan ng isang bata. So, ano po ang unang ginagawa niyo kapag may estudyante lumalapit sa inyo na may mental health concern po? Usually, we ask the student if she is willing to talk. Pero usually, pag pumunta dito, hindi siya referred. Pag sinabing walk-in, siya mismo yung lumapit. So, ready ang bata magsalita. So, we just listen to whatever the student wants to tell us. Ano po? Pero pag mga referred ng teacher, for example, napansin ng teacher na etong batang ito ay may problema, pag pinatawag namin yan, pag ready siyang magsalita, we ask if the child is ready, so magsasalita yan. Pero we do not insist, for example, pinatawag namin, tapos parang wala siyang idea bakit siya pinatawag. So we build rapport first sa estudyante. Pag okay na, pag natanong namin na do you want to talk about your problems, yung mga concerns, pag gusto niya, then we listen. And then pag ayaw, we do not insist. So we took time, we take time, we wait for the student to tell us yung mga concerns niya. Yun yung usually ng step namin. Sa counseling kasi, we do not give advice, we do not tell the student what to do. Siya mismo ang mag-iisip kung ano yung magiging paraan niya na paano maayos yung problema niya. So we are just here to guide, give examples, help the student do the planning, kung ano ba yung mga dapat niyang gawin. Kailangan po ninyo nire-recommenda na humingi ng tulong sa psychologist o psychiatrist? Pag ang concern ng bata is most likely clinical na ang problema. For example, yung depression na hindi na kaya ng merely counseling lamang. So when we say na malala yung problema ng bata, for example, may mga suicidal attempts, that needs to be referred to a psychologist, mas higher ng clinical o ng therapy. Hindi na yan kaya ng isang counselor lamang. Paano po ninyo pinapanatili ang confidentiality ng mga estudyanteng lumalapit sa inyo? The confidentiality is between the counselee and the counselor. So we had an agreement.
na ganon. So kami, we are bound to that sa aming pagiging registered guidance counselor. Bounded kami ng confidentiality. We cannot talk about it to other people, but we do case conferences with the other registered guidance counselor or with the counselors dito sa school. Pag sinabing case conference, we tell the other counselors about the case, but we do not name names. Hindi kami nag-name drop, hindi kami nagsasabi ko ng mga pangalan. Sinasabi lang namin ang kaso, sinasabi namin kung ano yung ginawa namin para makita namin, makuha namin yung ang tawag dito, yung kung tama ba yung ginawa namin, tama ba yung binigay namin na intervention dun sa estudyanteng may concern sa amin. Then we talk about it kung tama ba yung ginagawa ng isang counselor. Ano po ang may papayo nyo sa mga estudyanteng nahihiyang humingi ng tulong? We are really trying our best na to remove the stigma that the guidance office, now called the care center, is a safe space for every student. Pag sinabing safe space, ito yung opisina na pwede mong sabihin lahat na gusto mong sabihin without judgment, without invalidating yung mga nafe-feel nyo. So, inaalis namin yung stigma na yun, na ang guidance office ay para lang dun sa mga pasaway, para lang dun sa kailangan ng disiplina. Actually, we are slowly doing the transition, na sana matulungan din kami ng mga teachers na wag masyadong mag-refer sa amin ng mga disciplinary cases like yung pagpapasaway, yung mga taong nang bubuli, kasi that is not our job. It's the job of the discipline officer, which is Ma'am Lins, our learners formation officer. Yan yung trabaho nila. Kaming guidance counselor, from the word itself, we guide. We do not give punishment, we do not give reprimand to students. Ina-accept namin yan pag pinadala dito ng mga teachers na itong batang ito, nagpasaway ito, pakidisiplina. We talk to them, but we do intervention. Hindi namin sila binibigyan ng punishment like other teachers na sa isip nila na pag dinala dito ng estudyante, dapat may punishment yan. Pero sorry to say, but we do not do that. Sige, ina-accept namin yung mga estudyanteng pinapapunta nyo dito, but we do intervention. We do not punish students. So, punta kayo dito because guidance office is your safe space. Ano po ang mga simpleng paraan para magpanatili ang magandang mental health? Simple, very simple is to love yourself. Kasi dapat mataas ang self-esteem mo. Pag sinabing self-esteem, yung self-confidence mo, yung paniniwala mo sa sarili mo. Kasi kung malakas yung paniniwala mo sa sarili mo, hindi ka maaapektuhan kaagad-agad ng mga sabi-sabi ng ibang tao. So you have to love yourself, know what are your hobbies, know what are your limitation, ano ba yung kaya mong gawin, and you try to do that. Kasi pag alam mo kung ano ka, sino ka, hindi ka maapektuhan ng kung ano-ano sa paligid mo. Yun lang. Ano po ang mensahe nyo para sa mga taong may pinagdadaanan? You seek help. So, very important na may nakakausap kayo. Merely someone to talk to is really helpful. So, if you have anything na nahihiya ka, find someone you can always talk to, na dapat yung trusted mong tao. Salamat po, Mrs. Avery Sargento, sa inyong mahalagang kaalaman at payo tungkol sa mental health. Sana ay may matutunan ang ating mga manonood at mahikayat silang alagaan ang kanilang kalusugan, pangkaisipan at huwag matakot humingi ng tulong. Ako po si Althea Bustamante at ito po ang Voice Track Interview 2026. Maraming salamat po at magandang araw.